Kumusta po ang collection, Commissioner? Itong mga nakakaraan kasi masyadong nagpapasikat ang Bureau of Customs. Si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Kayo po ba sa BIR? Meron daw silang mga historic na first time in the history na collection sa isang particular na buwan. Sa isang particular na buwan. Kumusta po ang BIR naman? Maayos din po ang collection natin. In fact, last March, ang ating collection is around 12% higher than the actual collection last year. So double digits po ang growth natin. Wow! Last month, ang gross collection. Okay. At ngayong April na po, nagulat din kami sapagkat when we extended the payment of the 2025 annual income tax to May 15, in-expect po namin na magkakameron ng significant na deficit. Because of course nga po, ang presumption kasi ng ating mga revenue targets papasok lahat ng April. Yes. Pero as of yesterday ho, monitor namin, nalampasan pa namin as of yesterday ng around 5 billion na yung internal goal namin for April. At yan po ay ine-expect pa namin na tataas as we receive yung mga reports ng ating mga authorized agent bank. So masayang-masaya po kami doon sapagkat despite the extension, nalampasan pa namin yung internal goal namin for April at inaasahan po namin na ang momentum ay magtutuloy-tuloy pa ngayong Mayo sapagkat yun nga po may mga inaasahan pa tayo na maraming magbabayad ng 2025 annual income tax. Yung 5 billion na yun, internal target lang po yun? Yeah, opo. Kasi meron po kasi tayo mga internal target na monthly. So nalampasan po natin yan ngayong Abril despite the extension. Saan po ninyo ina-attribute yung increase na yan at saka yung sinabi nyo pati nung March considering meron tayong crisis, yung iba medyo gipit, baka yung iba hindi pa nakakapagbayad ng tax? Well, unang-una po nagpapasalamat tayo sa mga taxpayers natin. Yan naman po ang palaging panawagan natin sa kanila na magbayad ng tama, magdeklara ng tama. And of course, meron po tayong mga programa. Ang palagi ko nga pong ine-emphasize sa mga kawani natin sa Bureau of Internal Revenue ay gawing madali, gawing maging accommodating sa ating mga taxpayers at gawing madali ang pagbabayad nila o yung proseso ng pagbabayad. Sapagkat nauunawaan po natin na yung pagbabayad na lang ng buwis, medyo, alam nyo naman, gastos yan para sa ating mga kababayan. So ang the least that we can do is to make the process easier for them. And yan po ang mga ginagawa natin ngayon. Meron po tayo mga ni-launch na mga digitalization initiatives lately. May mga ini-streamline po tayo ng mga regulations at mga processes. At yan po sa paniniwalang po namin ay nakatulong din. And of course, yung taxpayer education, taxpayer information campaign, paulit-ulit po nating ine-emphasize ito sa ating mga taxpayers.